Maraming bagay sa mundo ang hindi sigurado, kagaya ng buhay nating mga tao na wala tayong ideya kung kailan matatapos at sa paanong paraan. Maaring ang kasama mo kahapon ay mawawala na pala bukas. Kaya nga marami ang nagsasabi na habang kasama mo pa ang mga taong malalapit sa iyo ay iparamdam mo na sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Ngunit paano kung ang taong nawala ay may nais pang gawin at mangyari? Magagawa pa ba niya yon kahit siya ay nasa kabilang buhay na? Dear Papa Dudut, marami akong pinanghihinayanganan sa aking buhay at mga desisyon na aking pinagsisisihan sa huli. Ako kasi ang klase ng tao na madaling madala ng emosyon. Kapag galit ako ay kung ano-ano ang aking nasasabi sa isang tao. Yan siguro ang dahilan kung bakit hindi marami ang aking kaibigan. Hayaan niyong itago ko ang aking sarili sa pangalang Ashley. 32 years old na ako at isa akong store manager sa isang coffee shop. Sa edad kong ito ay wala pa rin po akong asawa at unti-unti ko nang tinatanggap na tatanda akong single. Pero kung kapalaran ko na maging single habang buhay, ay wala namang kaso sa akin dahil sa isang kadahilanan. Nagkaroon naman ako ng boyfriends before pero hindi kami nagtatagal. Hindi nila natatagalan ang ugali ko. Hindi ako sweet, seryoso ako at strikto. Gusto ko ay nasa ayos ang lahat. Bukod doon ay never kong naging priority ang mga naging boyfriend ko kasi ang focus ko talaga ay nasa aking sarili. Kung paano pa ako mag-i-improve at mapapabuti sa aking trabaho. Lumaki ako sa isang may kayang pamilya, hindi sobrang yaman pero naibibigay ng magulang namin ang lahat ng needs naming 4 na magkakapatid. By the way, second child ako. 3 kaming babae at isang lalaki na siyang bunso namin. Halos magkakadikit ang edad naming magkakapatid. Sobrang close sa isa't isa ang 3 kong kapatid habang ako ay parang outcast sa kanila. Gumagawa sila noon ng way para makabanding ako at makasali kapag naglalaro sila. Pero ako ang lumalayo sa kanila, Papa Dudut. Ewan ko ba? Bata pa ako ay gano'n na ang ugali ko. Masyadong mataas ang tingin ko sa aking sarili. Ang focus ko noon ay ang makakuha ng mataas na grades sa eskwelahan. Gusto ko ay palagi akong top 1 at nagagawa ko naman yon at tuwang-tuwa ako kapag pinupuri ako ng parents ko. Mas lalo akong natutuwa kapag sinasabi ni na mama at papa sa mga kapatid ko na dapat ay gayahin nila ako. Kasi matalino ako at palaging nasa top 1. Kapag ganon ay pakiramdam ko ay mas mataas ako sa kanilang lahat. Sa aming 4 kasi ako ang masasabi kong merong talino. Kahit ako ang pangalawa sa magkakapatid ay parang ako ang umaaktong panganay sa amin, Papa Dudut. Compare sa panganay namin na si Ate Jessa ay mas matured ako mag-isip at kumilos sa kanya. Kahit nga high school na siya noon ay nagagawa pa niyang makipaglaro sa mga bata sa labas ng aming bahay. Ako naman ay talagang tutok na noon sa pag-aaral. Mas takot din ang mga mas batang kapatid namin sa akin kesa kay Ate Jessa. Kahit puring-puri ako na magulang namin dahil sa katalinuhan ko at husay sa school ay ramdam kong si Ate Jessa pa rin ang paborito nila. Masayahin at charming kasi siya. Marami ang nakyukyutan sa kanya at nababaitan. Kahit na hindi siya mahusay sa pag-aaral ay siya pa rin ang madalas na isama ni na mama at papa sa tuwing magpupunta sila noon sa mall. Ang pagiging paboritong anak ni Ate Jessa ang nagdulot para magkaroon ako ng inggit sa kanya. Nagkaroon din ako ng lihim na galit sa kanya kasi kahit na wala siyang gawin ay siya pa rin ang mabuti sa mata ng parents namin. Dumating na ako sa point na nakikipagkompetensya ako kay Ate Jessa ng palihim. Ipinamukha ko sa parents namin na ako ang dapat na maging paborito nila. Kasi mas matalino ako
At sa aming dalawa ay ako ang mas magiging matagumpay sa buhay. Pero lahat ng effort ko ay baliwala sa kanila. Kahit na anong husay ang gawin ko ay si Ate Jessa pa rin talaga ang magaling para sa kanila. Nasa second year na si Ate Jessa sa college nang isang pangyayari ang gumulat sa aming lahat. Si Mama ang unang nakapansin ng pagbabago kay Ate Jessa. Hanggang isang umaga ay direktang tinanong ni Mama si ate kung buntis ba ito. Nagulat si Ate Jessa at hindi niya raw alam pero 2 buwan na siyang hindi nagkakaroon ng menstruation. Dinala si ate sa ospital para ipa-check up at nalaman na nga na buntis siya. Tuwang-tuwa ako noon kasi feeling ko ay masisira na si ate sa paningin ng parents namin kasi nabuntis siya habang nag-aaral. Ang malala pa ay hindi na alam ni Ate Jessa kung saan daw nagpunta ang boyfriend niya. After daw kasi nasabihin niyang buntis siya ay bigla na lamang itong nawala na parang bula. Grabe ang iyak ni Ate Jessa ng panahon na yon, Papa Dudut. Ine-expect kong itatakwil si ate ni na Mama at Papa pero hindi yon nangyari, Papa Dudut. Sinuportahan pa rin nila si Ate Jessa na hindi ko talaga matanggap. Siya pa rin ang paborito kahit binigunan niya sina Mama at Papa. Open arms nilang tinanggap ang nangyari kay Ate Jessa. Hindi na rin ako nakatiis noon kasi ang sama talaga ng loob ko kaya naman nang nagkaroon ako ng chance ay kinausap ko sina Mama at si Papa. Bakit parang ang saya ninyo sa nangyari kay ate? Hindi ko man lang nakita na na-disappoint kayo sa kanya. Ang sabi ko kina Mama at Papa. Disappointed kami pareho. Pero mahirap ang pinagdadaanan ng ate mo, Ashley. Tinakbuhan siya ng tatay ng anak niya. Depressed siya. Mas kailangan niya ng suporta natin kaysa sa paulit-ulit nating idikdik sa utak niya ang kanyang pagkakamali. Ang paliwanag sa akin ni Mama. Pero nagkamali pa rin siya. At kayo na rin na nagsabi na kapag nagkamali ang isa sa amin ay dapat na parusahan. Ganun kayo magdisiplina, hindi ba? Bakit hindi ninyo gawin kay Ate Jessa ngayon? Ang turan ko pa. Ashley, hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat parusahan ang nagkakamali. Alam ni ate mo ang pagkakamali niya at tulungan na lang natin siya. Saad pa ni Papa. Kahit na. Sa bagay, favorite nyo kasi siya, di ba? Kahit na anong maling gawin niya ay sosuportahan nyo pa rin siya. Siguro kung ako ang nabuntis ng walang ama ay baka isumpa nyo na ako. Naiinsulto kong wika. Napagalitan ako nila Mama at Papa sa sinabi kong yon, Papa Dudut. Ang kitid daw ng utak ko. Hindi nila ina-expect na ako ang matalino pero sa akin ang galing ang mga ganong salita. Wala raw akong kakayahan na umunawa sa sitwasyon ng kapatid ko. Masyado kong dinamdam ang sinabi nila Mama at Papa sa akin. Talagang tinandaan ko yon. At wala akong ibang sinisisi kundi si Ate Jessa. Kasi ang pakiramdam ko ng time na yon ay sinasadya niyang sumipsip sa mga magulang namin. Para kahit ano ang gawin niya ay ayos lang sa kanya. Mas lalong lumala ang sama ng loob ko kay Ate Jessa. Dumating na ako sa point na naging mababaw na ang dahilan ko para magalit sa kanya. Mahilig kasi ako sa maluluwag na t-shirt at marami akong ganon. Isang gabi pag uwi ko mula sa school ay nakita kong suot ni Ate Jessa ang isa sa favorite kong t-shirt. Nakangiti pa niyang sinabi na maganda pala ang ganong damit sa kagaya niyang buntis kasi presko at nakakakilo siya ng maayos. Dahil sa galit ako sa kanya ay mabilis na sumiklab ang init ng ulo ko. Pinahubad ko sa kanya ang damit ko habang sinasabihan ko siya ng masasakit na salita. Ayan, magpapabuntis ka tapos pambili ng damit mo wala ka. Naturingan ka pa namang panganay pero tingnan mo yung ginagawa mo. Ikaw dapat ang role model namin pero hindi ka dapat gayahin. Malakas kong sigaw kay Ate Jessa. Hindi ko ginusto na mabuntis ako ng maaga, Ashley. Sagot ni Ate Jessa habang umiiyak.
Kung ano-ano pa ang mga sinabi ko at naabutan kami ni Papa sa ganong tagpo. Sa galit ni Papa sa akin ay nasampal niya ako. First time yon na pisikal niya akong nasaktan. Hanggang isang desisyon ang binitawan ni na Mama at Papa ng gabing yon. Hindi raw kami pwedeng pagsamahin ni Ate Jessa habang buntis pa ito. Hindi raw ako nakakatulong kay ate kaya kailangan ay paghiwalayin muna kami ng bahay. Akala ko nung una ay si ate ang paalisin nila sa bahay pero ako pala. Sa bahay ng tita ko na nasa kabilang street lang naman nila ako pinatira pansamantala. Total daw ay wala palagi ang asawa at anak ni tita kaya doon muna ako. Saka na lang nila ako pinababalik kapag nakapanganak na si Ate Jessa dahil baka ma-stress daw sa akin. Talagang umabot na sa langit ang galit ko kay Ate Jessa, Papa Dudut. Sinabi ko sa sarili ko na never ko na siyang kakausapin pa. May hinala kasi ako na baka kinakausap niya sina Mama at Papa para ako ang paalisin sa bahay. After na manganak ni Ate Jessa ay kinausap ako ni Papa. Pwede na raw akong bumalik sa bahay pero ang sabi ko ay ayoko. Doon na lamang ako sa bahay ni tita. At least doon ay hindi ko kailangang makita araw-araw si Ate Jessa na sobra kong kinaiinisan. Pinilit nila ako noong una pero makalipas ang 2 beses na pakikipag-usap ni Papa sa akin ay hinayaan nila ako kay tita. Hindi ko naramdaman ang effort nila para bumalik ako sa bahay kaya na-realize kong hindi nila ako kailangan doon. Kahit nasa ibang bahay ako ay sina Mama at Papa pa rin ang nagpapaaral sa akin at nagbibigay ng lahat ng kailangan ko. Every week ay may allowance silang ibinibigay sa akin. Ganon ang naging setup namin hanggang sa makatapos ako ng college. Pinilit kong magkaroon kaagad ng trabaho dahil nais kong umalis sa poder ng tita ko. Mabait naman siya sa akin pero syempre gusto ko nang bumukod. Gusto ko nang maging independent kaagad, Papa Dudut. Sinuwerte ako dahil natanggap ako sa isang malaking kumpanya. Kahit na wala pa akong working experience. Nagsumikap ako nang naramdaman kong kaya ko na ay umalis na ako sa bahay ng tita ko. Maayos ako nagpaalam sa kanya. Tumira ako sa isang condo unit na kahit na hindi malaki ay ayos lang sa akin. Ang sa akin basta magkaroon lamang ako ng sarili kong space ay okay na. Hindi ako nag-abalang ipaalam sa parents ko ang mga nangyayari sa buhay ko kaya nagulat sila nang malaman nila na wala na ako sa bahay ni tita. Hindi na rin kasi ako nagkaroon ng interes na alamin pa ang mga nangyayari sa buhay nila. Simula nang hindi na nila ako pinilit na bumalik sa bahay. Ang sabi ko noon kay tita ay huwag niyang sasabihin sa kahit na sino sa pamilya ko kung saan ako nakatira pero pinilit siguro siya ni na Mama at Papa kaya nalaman din nila kung nasaan ako. Pinuntahan nila ako doon at ang kinainis ko pa ng sobra ay sinama pa nila si Ate Jessa at ang anak nito. Hindi ko nagustuhan na kasama pa si Ate Jessa dahil hanggang sa time na yon ay hindi pa rin nawawala ang galit ko sa kanya. Siya pa rin ang sinisisi ko kung bakit nakahiwalay ako kina Mama at Papa. Talagang sinama niyo pa rito si Ate Jessa, no? Nangiinis ba kayo? Pabalangkong tanong kina Mama. Ashley, ang ate mo ang nagsabi na sumama siya. Gusto niya kasi na magkaayos kayong dalawa. Ang turan pa ni Mama. Humingi ng tawad si Ate Jessa sa akin kahit na wala raw siyang natatandaan na meron siyang malaking kasalanan sa akin. Pero dahil siyang panganay ay nagpakumbaba siya. Hindi ko nagustuhan ang paraan ng paghingi niya ng sorry sa akin kaya ang sabi ko ay nagsasayang lamang siya ng oras dahil walang makukuhang pagtanggap ng kapatawaran si Ate Jessa sa akin. Nagkunwari akong may gagawin pa kaya napilitan silang umalis ng aking condo unit. Sinabihan ko rin sila na kung pupunta sila doon ay huwag nang isama si Ate Jessa at ang anak niya dahil hindi ko sila pagbubuksan ng pinto. Aminado ako na sobrang tigas ng puso ko ng time na yon, Papa Dudut. Kung tutuusin ay pwede kong kalimutan na lamang ang mga nangyari at makipag-ayos kay Ate Jessa. Pero talagang hindi pa ako maayos mag-isip noon at puro pride ang aking pinaiiral.
Nang minsang dumalaw si mama sa akin ay nabanggit niya na biglang nagpakita yung lalaking nakabuntis kay Ate Jessa at kinuha na ng lalaki si ate sa bahay. Sa probinsya na pala nakatira si ate. Kaya tinatanong ako ni mama kung gusto kong bumalik sa bahay. Ang sabi ko ay hindi pwede dahil meron akong hinuhulugang condo unit at ayokong abandonahin yon dahil sayang kung walang titira. Ayoko ring iparenta dahil hindi ko gusto na may ibang tao na titira sa condo unit ko. Simula nang wala na si Ate Jessa sa bahay ng parents namin, ay naging madalas ang mga gabing napapanaginipan ko siya. Paulit-ulit ang panaginip kong yon. Nasa isang kwarto raw si Ate Jessa at karga niya ang kanyang anak habang walang tigil ang iyak niya. Ang nakakatakot doon ay dugo ang lumalabas sa mata niya. Wala siyang sinasabi pero nararamdaman ko na nahihirapan siya at humihingi siya ng tulong sa akin. May kakaiba akong naramdaman sa panaginip na yon. Lalo na at paulit-ulit. Naisip ko na baka nasa panganib si Ate Jessa. Ilang beses ako nagtry na sabihin kina mama at papa ang tungkol sa panaginip ko pero palagi kong pinipigilan ang sarili ko. Sa gagawin ko kasi na yon ay parang magpapakita ako ng concern kay Ate Jessa. Ipinagsawalang bahala ko ang panaginip ko na yon, Papa Dudut. Siguro ay 1 month din ang tinagal noon at hindi na naulit pa. Habang nasa trabaho ako ay tumawag si mama. Hindi ko sana sasagutin pero kinabahan ako kasi hindi siya tatawag ng ganong oras dahil alam niya na nasa trabaho ako. Unless importante o kaya ay emergency. O ma, bakit ka tumawag? Nasa work ako, turan ko. Ashley, ang Ate Jessa mo. Bumalik na rito sa bahay. Parang umiiyak na sabi ni mama. Akala ko kung ano na, naku ma. Wala akong pakialam kahit binisita kayo ni ate. Hindi ako uuwi. Marami akong kailangang trabahuhin. At hindi ako maglalaan ng oras sa taong yan. Ang naiinis kong wika. Tumakas siya sa boyfriend niya, Ashley. Bukod sa may ibang babae, yung hayop na lalaking yon ay binubugbog pa si Jessa. Puro pasa at sugat nga ang kapatid mo. Iyak siya ng iyak at hindi makausap. Gusto lang na mag-isa palagi, ang sabi pa ni mama. Anong gusto niyong gawin ko? Tanong ko. Baka naman pwedeng umuwi ka muna rito sa atin, baka malaki ang maitulong mo kapag nagkaayos kayong dalawa. Sobrang lungkot niya talaga ngayon, anak, pakiusap pa ni mama. May nararamdaman akong awa kay Ate Jessa, Papa Dudut, kaya lang ay mas nanaig pa rin ang pagiging mapagmataas at pride ko. At sinabi ko kay mama na hindi sapat ang nangyari kay ate para magkaayos kami. Magkaibang bagay ang sa amin at sa nangyari sa kanya sa boyfriend niya. Doon ko na rin na-realize ang ibig sabihin ng paulit-ulit kong panaginip tungkol kay Ate Jessa. Ibig sabihin pala noon ay kailangan talaga niya ng tulong. Hindi na ako pinilit ni mama sa gusto niyang gawin ko kasi kilala niya ako na kapag ayaw ko ay hindi talaga ako mapipilit. Bago matapos ang aming pag-uusap ay sinabi niya na kahit dalawawin ko raw si Ate Jessa, kailangan daw kasi nito ng suporta naming lahat. Sa buong maghapon na nasa trabaho ako sa araw na yon ay wala akong nasa isip kundi si Ate Jessa. Naawa ako sa nangyari sa kanya. Kung binalikan niya kasi ang nakabuntis sa kanya, ibig sabihin ay mahal niya ito. Kaya siguro ganoon ito kalungkot kasi hindi nito inaasahan na sasaktan lamang siya ng taong mahal niya. Pinag-isipan ko na rin na pumunta sa bahay saglit para makita ako ni Ate Jessa o makausap ko siya kahit papaano. Kahit na hindi kami magkaayos ay baka makatulong sa pag-aanang dinadala niya kapag nakausap niya ako. Ang totoo ay dediretso na dapat ako sa bahay ng parents ko after ng work. Pero biglang nag-aya ang isa kong katrabaho na magpunta kami sa resto bar na palagi naming pinupuntahan kapag Friday night. Noong ko naalala na Biyernes nga pala ng araw na yon. Ipinagpaliban ko muna ang balak na pag-uwi sa bahay ng parents ko para sumama sa mga ka-work ko.
Ang sabi ko pa ay may ibang araw pa naman na pwede akong magpakita kay Ate Jessa. Sobrang saya ko ng gabing yon, Papa Dudut. Talagang nagpakalasing kami ng mga ka-work ko at halos hindi ko na maalala kung anong oras ako nakauwi. Nagkasundo pa kaming magbakasyon ng 1 week dahil magkakaroon ng shutdown ng aming pinagtatrabahuhan ng 1 linggo. Tanghali na ako nang magising the next day. Walang problema kahit late akong magising kasi wala naman akong pasok. Pag-check ko ng phone ko ay nagtaka ako kasi ang daming missed call mula sa mama at papa ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka kakausapin nila ako para piliting umuwi sa bahay at makipagkita kay Ate Jessa. Hindi muna ako nag-return call dahil mas importante sa akin ang pananakit ng ulo ko dahil sa hangover. Nagtimpla muna ako ng kape at pagkatapos ay nagmuni-muni. Pumasok sa isipan ko si Ate Jessa. Kung noong isang araw ay desidido ako na magpakita sa kanya, ay bigla akong umurong. Naisip ko kasi na walang maitutulong kapag nagpakita ako sa kanya. Baka nga kumulupa ang dugo ko kapag nagkataon na magkaharap kami. Paubos na ang 1 mug ng kape ko nang biglang tumawag si mama at napilitan na akong sagutin yon. Hello mama. Hindi na ako pupunta dyan, makakapag-move on din yan si Ate Jessa basta kausapin niyo lang palagi. Tinatamad kong sabi kay mama. Ashley, ang Ate Jessa mo? Wala na siya. Umiiyak na tura ni mama. Hindi kaagad na proseso ng utak ko ang sinabi ng nanay ko. Anong wala na? Umalis ng bahay? Bumalik sa boyfriend niyang gago? Naguguluhan kong tanong. Patay na si Jessa. Pasigaw na iyak ni mama. Nanlamig ang buong katawan ko at nagtaasan ang lahat ng balahibo sa aking katawan. Ilang segundo akong hindi nakapagsalita dahil hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Tinampal ko pa ang sarili ko at baka tulog pa rin ako. Baka panaginip lamang yon pero hindi eh. Gising na gising ako, Papa Dudut. Nang hindi ako nakapagsalita ay saka sinabi ni mama ang nangyari kay ate. Nagkulong sa banyo si Ate Jessa at may ininom ito na hindi ko nasasabihin kung ano. Ang ininom ni ate ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Hindi ako umiyak. Hindi ko kasi alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman ng time na yon, Papa Dudut. Dapat ba akong malungkot kasi nawalan ako ng kapatid o dapat matuwa kasi wala nang taong pinakaiinisan ko sa mundong ito? Hindi ko talaga alam. Ashley, umuwi ka na rito ha. 3 araw ang burol ni ate mo. Gusto namin siyang makasama ng mas matagal. Ipapakremate namin ang ate mo, ang sabi pa ni mama. Sige po, mag-aasikaso lang po ako tapos ay pupunta na ako dyan sa bahay. Malamig kong tugon. Hanggang sa aking pagligo ay nakatulala pa rin po ako. Parang ayokong maniwalang wala na si Ate Jessa. Sa isang iglap ay iniwan na niya kami at hindi na talaga niya kinaya ang nangyari sa kanya. At mas pinili niyang wakasan ang sariling buhay kahit na meron siyang anak na maiiwanan. Pagdating ko sa bahay namin ay ang 2 kong kapatid ang naroon. Sina mama at papa ay nasa punerarya kasama ang labi ni Ate Jessa. Naghintay ako ng halos 1 oras at nakakaramdam ako ng inip kaya umuwi muna ako sa aking kondo. Medyo masakit pa rin kasi ang ulo ko dahil sa hangover at hinihila pa ako ng kama ko para magpahinga at matulog. Sa ginawa kong yon ay parang hindi ako namatayan ng kapatid. Natulog ako pagbalik ng kondo at nang magising ako ay may text sa akin ang katrabaho ko. Susunduin na pala nila ako ng madaling araw kaya mag-impake na ako ng mga dadalhin ko sa isang buong linggong bakasyon namin. Hindi ko alam kung paraan ko ba yon para makataka sa kalungkutan o sadyang wala akong pakialam kay Ate Jessa kaya sumama pa rin ako sa mga katrabaho ko, Papa Dudut. Habang nasa biyahe papunta sa pupuntahan naming public beach resort ay natulog ulit ako. Isang van ang aming sasakyan. Sa gitna ng pagtulog ko ay bigla akong nagising dahil may narinig akong babaeng umiiyak.
Akala ko pa nga ay nag-aaway yung dalawa kong katrabaho na magkasintahan na madalas mag-away. Pero nang igala ko ang mata ko ay tulog ang lahat maliban sa driver namin. Tinanong ko ang driver kung sino ang umiiyak at ang sabi niya ay wala naman siyang narinig. Baka raw napagkamalang kong iyak yung ugong ng sasakyan. Tinanggap kong ganun nga yun kahit sa loob ng ulo ko ay sigurado ako na iyak talaga ng babae ang aking narinig. Saktong lunch nang makarating kami sa beach resort. After kumain ay naglakad-lakad kami sa beach. Makalipas ang ilang sandali nagpaalam ako sa kanila na iidlip muna dahil talagang antok pa ako. Nag-promise ako sa kanila na mamayang gabi ako babawi sa kanila ng energy. Simula kahapon ay ang dami ko nang naitulog pero antok na antok pa rin po ako, Papa Dudut. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko noon kung bakit pero naisip ko ngayon na baka paraan ko yon para sandaling alisin sa isipan ko na patay na si Ate Jessa at namatay siya nang hindi kami nagkakaayos. Hindi ko namalayan na ang tagal ko nang nakatulog. Kung hindi pa ako ginising ng isa kong katrabaho para mag-dinner baka next day na ako magising. Dahil sa gutom na ako ay sumama na ako sa kanila. After ng dinner ay nag-inom na kami. Mabilis akong nalasing at hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko rin ay lalagdatin ako kaya nagpaalam na ako sa mga kasama ko para magpahinga na. Nasabihan pa nga ako ng KJ kasi ang haba ng tulog ko bago kami mag-dinner tapos ako pang mauunang matutulog. In-explain ko na masama ang pakiramdam ko kaya hinayaan na nila ako. Isang malaking kwarto ang aming nirentahan sa beach resort na yon para makamura. Dahil 6 kami ay yung kwarto na may 3 double deck bed ang kinuha namin. Mas mura kasi ang ganon. Kailangan magtipid kami lalo na at 1 week kaming mananatili doon. Sa ibaba ng double deck ako nakapwesto, Papa Dudut. Nang nakahiga na ako ay agad akong pumikit at hindi nagtagal ay nakatulog na ako. Siguro'y wala pang 1 oras simula nang makatulog ako ay naalimpungatan ako. Gumalaw kasi yung double deck na kinahihigaan ko. May nakita pa akong nakalawit na buhok sa gilid mula sa higaan sa itaas. Kahit patay ang ilaw sa kwarto ay may naaaninag pa rin ako kahit papaano. Ang iniisip ko ay pumasok na rin sa kwarto yung isa naming kasama na si Gemma. Lasing ka na rin ba, Gemma? Hindi mo na kaya? Ang natatawa at inaantok pa na tanong ko. Wala akong nakuhang sagot mula sa taong nasa itaas kaya nagtanong ulit ako. Nandun pa ba sila o papunta na rin sila dito? Nilakasan ko na ang boses ko at baka hindi narinig ni Gemma ang mga nauna kong tanong. Pero kagaya ng nauna ay wala ulit akong narinig na sagot. Hanggang sa biglang umiyak yung babaeng nasa itaas. Ang mas nakakakilabot pa ay kaparehas yon ng iyak na narinig ko noong nagbabiyahe kami papunta sa beach resort. Nawala ang antok ko. Bumangon ako at tinakbo ko ang switch ng ilaw. Pagbukas ko ng ilaw ay parang biglang lumaki ang ulo ko sa takot nang malamang kong walang ibang tao sa kwartong yon kundi ako lamang. Wala si Gemma. Wala ang kahit na sino sa mga katrabaho ko. Pati yung buhok na nakita ko ay nawala na rin. Nawala ang pagkalasing ko ng time na yon, Papa Dudut. Napatakbo ako palabas ng kwarto at nang makalabas ako ng nirerentahan naming kwarto ay nakita ko sa labas sa mga kasama ko. Nakatambay sila at nagkwekwentuhan. Nagtaka sila nang nakita nila na namumutla ako at nanginginig sa takot. Sinabi ko sa kanilang nangyari pero parang hindi sila maniwala sa akin. Lasing lamang daw ako kaya baka kung ano-ano ang nakikita ko. Tinawanan pa nila ako at inaya na magpunta sa loob. Antok na rin sila at marami raw kaming gagawing activities bukas kaya kailangan ay makapagpahinga kami ng maayos. Alam ko sa sarili ko na kahit lasing ako ay sigurado ako sa mga nakita at naramdaman ko. Gumalaw talaga yung double deck bed at may nakita akong nakalawit na buhok ng babae. Kung ako ang masusunod ay hahanap na lamang sana kami ng ibang matutulugan pero dahil bayad na ang kwartong yon at bawal ang refund
ay wala akong magagawa kundi ang bumalik sa loob ng kwarto. Medyo nabawasan ang takot ko kasi marami na akong kasama. Yun nga lang, lahat sila ay nakatulog kaagad habang ako ay gising na gising at natatakot na baka may magpakita sa akin na kung ano sa silid na yon. Naniniwala ako sa mga multo at ang feeling ko ay merong multo sa lugar na yon, Papa Dudut. Kinabukasan ng umaga ay tinawagan ako ni Papa. Kinausap niya ako tungkol sa lamay ni Ate Jessa sa bahay namin. Unang araw yon ang lamay ni ate kaya dapat ay kumpleto kami. Sorry Papa, busy ako sa work ngayon eh. May nag-awol kaya may mga trabaho na kailangang paghati-hatian namin. Pagsisinungaling ko. Magsabi ka kaya sa boss mo anak. Maintindihan ka nun kasi patay ang kapatid mo. Kailangan ka namin dito. Malungkot na sabi ni Papa. Susubukan ko po pero hindi ako mangangako na makakapunta ako. Sagot ko sa kanya. Hihintayin ka namin Ashley. Matutuwa ang ate mo kapag nandito ka sa lamay. Saad pa ni Papa. Hindi ko talaga maramdaman ang pagkagusto ko na pumunta sa lamay ni Ate Jessa. Kapag naaalala ko kasi na siya ang dahilan kung bakit ako napalayo kina Papa at Mama ay hindi ko maiwasan ang magalit. Bumabalik ang mga naranasan ko na kailangan ko ng magulang sa tabi pero si tita ang palaging naroon. Kapag ganoon ang naiisip ko ay nawawalan ako ng gana na pumunta kahit na isang gabi sa lamay ni Ate Jessa. Nawala na sa isipan ko si ate dahil sa dami ng ginagawa naming activity sa buong maghapon. Sobra akong nalibang ng araw na yon. Kaya naman pagsapit ng gabi ay pagod na pagod kaming lahat. Hindi na namin naisipang pang mag-dinner dahil ang tanging nais namin ay ang matulog. Nalimpungatan ako nang makaramdam ako ng pagtawag ng kalikasan. Bago ako tumayo sa higaan ay may nakita akong babae na nakatayo malapit sa pinto ng banyo. Pilit kong inaninag kung sino yon. Kasi hindi ko siya masyadong makita dahil madilim. Tinawag ko ang lahat ng pangalan ng kasama kong babae pero hindi siya sumasagot. Lalapitan ko sana yung babae pero bigla akong natigilan nang makita ko na lahat ng kasama ko ay nasa kanya-kanyang pwesto o sa kanilang higaan. Kaya hindi ako magdadalawang isip na sumigaw na may nakapasok na babae sa aming kwarto. Nabulabog ang mga kasama ko at nang buksan nila ang ilaw ay nawala na yung babae. Nasaan na yung babae? Saan pumunta? Ang natatakot kong tanong. Ikaw nga dapat ang tanungin namin Ashley eh. Saan mo nakita yung babae? Tanong pa ni Ryan. Itinuro ko sa kanila kung saan nakatayo yung babae. Nandyan siya kanina tapos biglang nawala eh. Sagot ko. Chinek nila ang banyo pero walang tao doon. At wala ring pwedeng pasukan o labasan ng tao doon. Kasi masyadong maliit yung bintana. Naka-double lock din ang pinto ng kwarto. Kaya ang sabi nila ay imposible na may nakapasok. Guni-guni ko lang daw yung nakita kong babae. Walang ano-ano ay bigla kong napaiyak Papa Dudut. Doon ko naramdaman ang lungkot na pilit kong tinatago. Nagtaka tuloy ang mga kasama ko. Kinomfort nila ako at nang kumalma ako ay saka nila ako kinausap. Tinanong nila kung okay lang ba ako o baka meron akong pinagdadaanan. Ang sagot ko ay pagod lang ako. Hindi ko ipinalam sa kanila na namatayan ako ng kapatid. Tinawagan pa ng isa kong kasama ang may-ari ng kwartong inuupahan namin para kausapin. Kahit 10 oras na ng gabi ay nagpunta pa roon ng lalaking may-ari kaya sobrang hiyang-hiya ako. Ang laking abala na nangyari dahil sa akin. Diretso siyang tinanong ng mga kasama namin kung meron bang multo o nagpaparamdam sa lugar na yon. Ang sabi ng may-ari ay wala. Matagal na raw ang negosyo nila at kami pa lamang ang unang nagtanong ng ganon sa amin. Kung meron man daw na multo sa kwartong yon ay hindi nila ipapagamit sa iba. Hindi raw nila ilalagay sa panganib ang buhay ng ibang tao para lamang kumita. Naramdaman naming lahat na totoo at sincero ang may-ari sa mga sinabi niya. Humingi ako ng pasensya at sinabi ko na namalikmata lang siguro ako. Pangalawang araw na ng burol ni Ate Jessa
Umaga pa lamang ay tinawagan ako ni mama para tanungin kung pupunta ako sa araw na yon. Nag-worry si mama na hindi ako makapunta sa lamay ni ate kahit na isang gabi. Kagaya ng sagot ko kay papa ay sinabi kong susubukan ko. Mas gusto kong magpahinga ng mahaba-haba dahil ang akala ko ay stress ako kaya kung ano-ano na ang mga nakikita ko. Ashley, alam ko na nawala si Jessa na hindi kayo nagkakaayos na dalawa. Sana man lang ay makapunta ka kahit na isang gabi sa burol ng ate mo. Baka hindi matahimik ang kaluluwa niya, ang sabi pa ni mama. Kung hindi man ako makapunta, ipagdarasal ko na lang si ate Jessa, tugon ko. Para namang wala kang balak na magpunta dito, Ashley. Kung pwede ay isang tabi muna ang tampo mo sa kapatid mo, ang wika pa ni mama. Bahala na mama, marami pa rin po akong ginagawa dito. Hindi ako pwedeng umabsent sa trabaho ko, pagsisinungaling ko ulit. Hindi ako napilit ni mama na pumunta sa lamay ni ate Jessa. Nang araw na yon ay ginawa kong abala ang aking sarili sa iba pang mga activity na meron sa beach resort. Sumama din ako sa island hopping. Gusto kong malibang at ayokong mag-isa sa kwartong tinutuluyan naming magkakatrabaho. Pagsapit ng gabi ay may takot na akong nararamdaman. Nag-dinner lamang kami at tumambay sa tabing dagat hanggang sa antukin. Nang antok na ang karamihan sa amin ay nagkayaan na kaming matulog. Bago ko ipikit ng aking mata ay nagdasal muna ako, Papa Dudut. Humingi ako ng proteksyon sa Diyos laban sa masasamang kaluluwa at sana'y wala na akong ma-experience na nakakatakot. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko nang magdasal ako. Mabilis akong nakatulog. Yun nga lang ay napanaginipan ko si ate Jessa ng gabing yon, Papa Dudut. Naroon daw ako sa burol niya pero ako ang nakahiga sa kabaong habang umiiyak si ate Jessa at nakasilip sa akin. Iyak lamang siya ng iyak. Ako naman ay nakapikit lang na akala mo ay patay talaga. Ang gumising sa akin ay si Gemma. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa akin kung hindi niya ako ginising kasi parang papunta na ako sa bangungot ng panaginip na yon. Baka dalawa na kaming pinaglalamayan ni ate Jessa kung nagkataon. Sobrang sikip ng dibdib ko nang magising ako at hindi ako makahinga ng maayos. Umagulhol ako ng iyak at panay ang tawag ko sa pangalan ni ate Jessa. Ayon kay Gemma ay nagising siya dahil umuungol ako. Natakot siya dahil para raw akong binabangungot. Ang tagal nga raw bago ko nagising kaya talagang kinabahan siya. Lahat ng mga kasama ko ay nagising na rin at mabuti at naroon sila upang pakalmahin ako. Hindi na nakatiis si Gemma at tinanong niya kung bakit gano'n na lamang ang pag-iyak ko habang binabanggit ang pangalang ate Jessa. Ipinagtapat ko sa kanila ang lahat. Sinabi ko na kapatid ko si ate Jessa at namatay siya nang hindi kami nagkakaroon ng chance na magkaayos dahil sa pride ko. Pati ang dahilan ng galit ko sa kanya ay sinabi ko na rin para mas maintindihan nila ako. Gaano na ba katagal na patay ang kapatid mo? Tanong sa akin ni Gemma. Ang totoo niyan ay nakaburol pa siya ngayon sa bahay at bukas ng gabi ang huling lamay niya. Ayaw kong pumunta kasi wala na siya at may galit pa rin ako sa kanya. Ang pagtatapat ko. Diyos ko naman, Ashley, hindi kaya yung nakikita mong babae ay kapatid mo? Hindi kaya gusto niyang sabihin sa'yo na pumunta ka sa lamay niya? Kinikilabutan tuloy ako ang sabi pa ni Ryan habang hinihimas ang sariling braso. Oo nga, Ashley, alam mo magkapatid kayo at kahit sinasabi mong galit ka sa kanya ay nafe-feel namin na mahal mo pa rin siya. Wala na siya, pero hindi pa huli ang lahat para magkaayos kayo. Puntahan mo na siya kahit na ihatid ka namin. Wala namang problema yun, saad pa ni Gemma. Nang sandaling yon ay naramdaman ko kung gaano ako kasamang kapatid, Papa Dudut. Narealize ko na masyado ako nagpadala sa inggit ko kaya ako napalayo sa mga magulang ko at hindi dahil kay ate Jessa. Lahat ng pagkakamali ko ay naisip ko dahil sa mga sinabi ng mga katrabaho ko. Mas magiging madali kung magpapahatid ako sa kanila pero mas pinili kong mag-commute pa uwi sa amin.
Madaling araw ako umalis sa beach resort at ayokong masira ang bakasyon nila nang dahil lamang sa akin. Iniwanan ko na lamang sa kanila ang ibang gamit ko para hindi ako mahirapan na magbiyahe. Di na ako dumaan sa condo unit ko at dumiretso na ako sa amin. Si Mama ang sumalubong sa akin at masayang masaya siya dahil naroon ako sa huling araw ng burol ni Ate Jessa. Namumugto ang mga mata ni Mama kahit si Papa at ang dalawa kong kapatid ay ganun din. Hindi ko muna nilapitan ang urn ni Ate Jessa dahil parang hindi ko pa kaya. Ang ginawa ko ay nagkulong ako sa aking kwarto, doon ay umiyak ako ng umiyak. Ibinuhos ko ang lahat ng nararamdaman kong lungkot at panghihinayang. Tama pala mga katrabaho ko. Natatabunan lang ng galit ang totoong nararamdaman ko para kay Ate Jessa. Dahil ang totoo ay mahal ko siya. Masyado lang akong mataas at ma-pride. Sa sobrang pag-iyak ko at dahil na rin sa pagod sa biyahe ay nakatulog ako at napanaginipan ko si Ate Jessa. Naroon siya sa kwarto ko at magharap kami. Nakangiti siya sa akin kahit na hindi siya nagsasalita. Sa panaginip kong yon ay ramdam ko ang saya niya at pagpapasalamat na naroon ako sa huling araw ng kanyang burol. Pagsapit ng gabi ay doon ako marap sa urn ni Ate Jessa. Hindi na ako umiiyak. Naubos na siguro ang luha ko at ipinagdasal ko ang kaluluwa niya. Taos puso rin akong humingi ng tawad kay Ate Jessa dahil nawala siya nang hindi kami okay. Inihingi ko rin ng tawad ang mga oras na wala ako sa tabi niya. Habang naghihirap ang kanyang kalooban. Hanggang sa hindi na niya kinaya at mas pinili niyang wakasan ang kanyang buhay. Habang nasa harapan ako ng urn ni Ate Jessa ay may nararamdaman akong malamig na hanging humahampas sa aking mukha. Feeling ko ay may nakayakap sa akin ang time na yon, Papa Dudut. Iniisip ko ang kapatid kong yon. Talagang masaya siya na nakahabol ako sa huling gabi ng lamay niya. Ako ang nagdala ng urn ni Ate Jessa sa kolumbaryo. Mabigat pa rin ang kalooban ko ng panahon na yon, Papa Dudut, pero wala man akong nakuhang sagot. Wala kay ate ay alam kong napatawad na niya ako. Upang makabawi kay Ate Jessa ay inako ko ang pag-aalaga sa naulilan niyang anak. Ako ang tumayong guardian ng anak ni ate. Isa yon sa sinabi ko sa libingan ni Ate Jessa na huwag na niyang alalahanin pa ang anak niya dahil ako na ang bahala sa bata. Itinuring kong parang sariling anak ko ang anak ni Ate Jessa at iyon ang dahilan kaya nasabi ko sa unang bahagi ng kwento ko na hindi ako takot tumanda na walang partner dahil may isang batang nagmamahal sa akin. Matagal nang wala si Ate Jessa. Pero hanggang ngayon ay may pagsisisi pa rin akong nararamdaman, Papa Dudut. Hindi ko rin alam kung mawawala pa ba ang bigat sa aking dibdib at paminsan-minsan ay napapanaginipan ko pa rin si ate. Pero hindi na kagaya noon na nakakatakot. Palagi siyang nakangiti sa akin at alam ko na kasama pa rin namin siya at binabantayan niya kaming lahat, lalong-lalo na ang kanyang nag-iisang anak. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Papa Dudut. Thank you sa pagbasa ng aking sulat at sana ay pagpalain ka pa ng sobra ng ating Diyos. Lubos na gumagalang, Ashley. Sa isang pamilya, partikular sa magkakapatid ay hindi po maiiwasan ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at tampuhan dahil kayo ay magkaiba ng ugali at paniniwala. Ngunit ang ganitong bagay ay hindi sana maging dahilan para kayo ay magkaroon ng galit sa isa't isa at kayo ay magkawatak-watak. Bagkus ito ay maging daan para mas tumibay ang inyong pagmamahalan bilang magkakapamilya. Importante rin ang paghingi ng tawad lalo na kung alam mo sa iyong sarili na ikaw ay may kasalanan. Huwag palaging pairalin ng pride. Ang paghingi ng sorry at pagtanggap ng iyong pagkakamali ay hindi kahinaan, kundi ito ay gawain ng mga taong may matapang na puso. Kailan ka pa ba hihingi ng tawad at magpapatawad? Kung kailan ba huli na ang lahat at hindi na niya ito maririnig. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot
at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. I don't mind letting you down easy, but just give it time. If it don't hurt now, but just wait a while. Another big fish in the pond, no more. You were what they're feeding on. So what you gonna do when the world don't orbit around you? Ain't it fun? Baby, now you're one of us. Ain't it fun? Ain't it fun? Ain't it fun? Ain't it fun? Living in that real world. Ain't it good? Ain't it good? Being all alone. Don't go crying to your mama.
such fun.